Parang nasa Baguio nga tayo. Dito po sa Baguio 89, kilometer 31. 31 nga ba ito? Dito makikita nyo, wala na kayo makikita. Oo nga, no? Dahil akala nyo yan, kaulapan. Hindi yan kaulapan. Kabundukan, kakahuyan pa yan. Sa baba niya, Yan no? ang tinatawag na metal slug. Ilang step tong hagdan? Ilang steps? Nabilang namin nung una, 232 steps. Pagbalik namin, 230 na lang. Nababalik ko yung bibilangin namin. Bilang ulit. Bilang ulit. Minsan kinokorek mo kasi ako, tama yung... Hindi, kasi yung isang hakbang na malaki. Oo. Doble yung bilang mo. Ay, ano, doble ba? Oo, yung ganyan, no? Oo. Sabi mo. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nagano. At hakbang nga eh. Isang hakbang Ang lang. binibilang yung hakbang. Hello po. Hello po. Welcome po sa DN Rhea Campsite Review. Welcome po uli kayo. Ang campsite na i-review natin ngayon ay revisit sa Rainbow 89. Ito ay dito lang din sa Marilake, Tanay Rizal. Napakalapit lang. Doon na magpapark, no? Bandaron. Thank you. Camping kami. Kararating lang namin dito sa Rainbow 89. Medyo umulan, basa yung kalsada, tsaka nabasa rin kami. May low pressure na paparating, pero sana hindi ganun kalakas ang hangin dito. Tingin. Yan, kami ay mag-overnight. 250 ang kanyang overnight camping fee per head.
Ang 10 pitching naman ay 150. Ang parking ay 20 pesos. Kaya sa couple ay 670. Ayan. Pero dito, exactly, ikaw ay ma-accommodate 2 PM pa. Ayan. Ayan. Dahil mayroon pa daw mga tao sa taas. Katatapos lang namin mag-setup ng mga dapat namin i-setup. Yung tent, yung tarp, saka yung galawan namin mamaya. Kami muna ang nauna, yung ibang padayon ay after lunch pa pupunta dahil may mga trabaho. Doon muna tayo sa registration. Yan. Galing tayo kanina doon. Then nagbayad tayo. Nag-additional pala tayo ng 100 pesos dahil wala pang 2 PM. Pumasok na kami. So, nag-add na lang kami. And then, dito, mayroong problema dito. Wala silang tubig. Ang tubig nila na inumin ay bibili ka talaga. So, ito, napahiram ako ng galon dahil mayroon silang source of water sa baba na pwedeng panluto daw. So, galing, I expect na ito ay galing bukal. Mayroon silang binibentang tubig. Ayan. Ito.
ang tubig nila ay may tatak na Rainbow 89. So ibig sabihin na mayroon silang water refilling station. Ayan, na nagpo-produce ng water. Kasi isang negosyo din kasi ito meron kami sa kooperatiba nito sa school. So ito nagpe-presyo sa kanila ng 40 pesos. Ito ay 1 liter. 40 pesos 1 liter. So purified siya. Sana purified siya, hindi maka-damage sa tiyan, ano? Ayan. So ito ang inumin natin. Yun lang muna. Luluto kami ngayon ng kanin dahil meron na kaming nabiling ulam. Ayan. Pinagbabawal na technique. Pag gipit ka na sa galawan, pwedeng dating luto na lang. Ayan. First time namin ipakita itong lagayan namin ng mga kutsara. Kutsilyo, maliit na kutsara, ipit, ang kutsara namin tsaka tinidor, pansandok sa kanin, pansandok sa ulam, pansandok sa pansit. Pansit. Ayan. Ito ay gawa ni Camp Moto ni Ate Jo. Ayan, sa mga gusto magpagawa. Ano to, personalize. Lagayan ng mga kutsara. Iikutin mo lang siya ng ganon. Ayan. Para sa pagligpit. Ayan. At pwede siya isabit dito sa top box ng motor. Ayan. Hindi mo na kailangan magdala ng kung ano-ano pa. Ayan, ayos. Dito kami nag-set up ng tent. Ang dala namin ngayon ay Montana. Montana na green na panalunan namin. Ayan. Ayan. Naglagay kami ng tarp. Mamaya kasi yung tarp na yan dudugtungan na lang. Ayan. Itong Mama Mary nila dito at Papa Jesus, ito yung pinaka top nila location. Diyan sa taas, nakakit na tayo dyan dati. Pinapakita dyan na pwede mong ikutin yung... Sige, akit tayo pala. Akitin natin. By the way, dito sa baba na to, nung unang punta namin, ganito pa rin ito. So wala siyang gamit, sayang. Ayan, siguro dapat magtinda sila dito, pagkain, may goto man lang. Kasi ang dami nilang guest everyday, mga nagde-dator. Ayan, sayang, nakatiwangwang lang siya. Malaking establishment pero walang pakinabang. Ayan. Ayan, ito lang siya. Ayan. Bali pag inikot mo siya, ito katulad niyan. Inikot mo, makikita mo ang buong lugar, kabundukan ng 360 degrees dahil naikot mo. Paikot siya. Ayan. Ayan. Yan lang. Parang tanaw-tanaw ka lang. Yung iba, may drone, nagpapalipad dito. Anyway, ayan. Silipin na lang natin yung iba. Hanggang doon, dati pagpunta namin, mayroon na noon. So mayroong latagan pa ng tent doon sa medyo malayo. Nga lang doon ay open na open. So kung umaraw, mabibilad talaga yung tent. Ito, itong mga kubo na ng mga nandito sa baba ay halos sira-sira na. So hindi na namin maintain. Actually itong damo dito kalilinis lang. Ang kanilang tent pitching locations ay hindi na masyado mahalata. Ano? Ayan. Napansin ko dito hindi nila masyado priority yung nag-overnight camping. Glamping, yes, dahil kumikita sila doon. Kaya nag-open sila ng nadagdagan nila yung mga kubo. Pero yung kubo na sa malayo, hindi na nila na maintain. Dati mayroon doon. Ngayon, madamo na, Ibig sabihin, hindi na nagagamit. Kahit itong spider nila, nagpapabayad pa kasi sila dyan additional, hindi na rin nagagamit. Wala naman pumupunta dyan. Marahil may mga nagpapareserve. Pag grupo na mga na-accommodate nila na maramihan, baka lang. Kasi sa unang punta namin, wala rin naman ako nakikita na gumagamit niyan. So pag hindi nagagamit yan, rurupok din yan, mapupunit-punit din yan.
Ayan. May mga solar sila dito. Ito pa rin yung dati, solar. So wala silang kuryente dito. Very good dahil gusto namin walang kuryente. Ito yung ilan sa 10 pitching area nila. Pero kung umulan ng malakas, possible to na magputik. Dapat may kanal dito. Ayan. Ito rin, sa tagal ng panahon, hindi na ito nahukayan, hindi na pantay. Dapat may kanal. Mabababad yung tent dito, mababasa. Sunod-sunod ito. At yung tent nila ng mga Decathlon, yan na rin yan. Siguro 2 years ago, yan pa rin ang nakadisplay dyan. Hindi naman nila inaalis yan. Pwedeng i-rent yung mga tent na yan. Yan, ito pa rin yun. Paminsan-minsan, nililinis nila dito sa gilid dahil tumataas ang mga damo. Ayan, kararating lang nila. Lahat kami ngayon tent, walang naghamok. Ayan. Alam mo walang mapaglagay ng hamok. Hindi, naisip ko, akala ko maghamok ka dito na lang sa loob. Nga lang, wala kang kasama dyan. Ayan. Mamaya, babalikan natin. Sila Sir Joseph, si Madam Joy, ayan. Si Boss Joshua, Hello po. Welcome to the si Madam Noreen. Paano ba yung type mo? Doon yung doon yung bukasan. Sana pagbukas ng pinto nyo ay tanaw nyo yung view. Ayan. Sila Makoy. Kabilaan. Di ba yan ang sapin nyo? Tapos pag nalatag nyo na, i-fold nyo, papasok sa loob. Ha? Kasi pag ganyan din, papasokin din yan. Pag umulan, masasahod niya eh. Pino-fold. Ngayon ay mag 2 o'clock na in the afternoon. So nababalot na ng fog yung lugar. Grabe. Moist din dahil medyo nag-aambon-ambon. Yan, hiningal ako dito sa hagdanan. Ang hagdanan na to mula doon sa registration area ay halos 230 steps. Ayan. Nga lang dito sa ibabaw, bandang ibabaw, ay dinig na dinig mong ugong ng mga motor, tunog ng mga motor, tunog ng mga sasakyan. Palibasa, napakalapit nitong Rainbow 89 sa kalsada diyan sa Marilaki. Ayan. Kaya pa yan. Mal lang nila sana. Ito yung source of water na sinasabi ng admin dito sa Rainbow 89 na pwedeng panluto. Nga lang sa ngayon, ito malabo na siya. Yan o. Hindi na namin gagamitin. Wala rin. Yan na lang, ano na lang siya. Pagbigat na lang siya dyan. Dito kami magkawang gawa sa campsite. Kung anong i-repair, nire-repair namin. kaya. Labo talaga? Labo? Wala. Yan o. Pawasin siguro natin, pawasin lang. Na? Oo. Para ano. Baka sa stock yan. Yan, ito yung CR nila. Ayan o. Dito sa baba. Dito, kahit pa paano, pwede magbanlaw, ano? No, doon sa taas wala. Bawal. Mamaya papakita ko nakasulat na bawal. May mga nakasulat dun, bawal malego. Parang bawal ata umihi dito. May duda pa.
Dahil malayo ang igiban, dito na tayo magigib ng panghugas at plato. Pupunuin natin ito. Yung dagdag na recommendation namin dito, kung magpapakamping pa sila sa mga campers talaga, ayusin nila yung lagayan ng tent. Magdagdag sila. Marami pa namang espasyo na pwedeng i-flatten yung surface. And then yung lababo nila, magdagdag sila ng lababo. Ang kinikater lang kasi nila na nakikita ko ay mga glamping. Hindi nila priority yung nagka-camping talaga. Meron man nagka-camping pero camping-campingan lang na nakikigamit lang ng tent, nakikirent lang. Yun, lababo, tapos yung CR. Yung CR kasi nila bawal maligo. Siguro dahil sa water supply na hindi quality, hindi pampaligo yun, kaya sinasabihan nila na bawal maligo. Kung kayo pupunta dito sa Rainbow 89, ang panalo nyo lang talaga dito ay yung fog sa umaga, madaling araw. Yan, panalo kayo dyan. Yun, makikita nyo, yan o. Solve kayo. Hindi lang sa makikita nyo, mararamdaman nyo mismo dahil yung fog ay yayakap talaga sa inyo. Ang ma-recommend ko dito sa Rainbow 89 ay siguro medyo ayusin nila yung CR nila. Yung iba kasi wala ng pintuan. Tapos dagdagan pa ng CR siguro. Tapos yung mga kubo nila medyo ayusin nila kasi hindi na kasi magandang tingnan na sira-sira na yung mga kubo nila, wala nang bubong, ayun. Tapos wala sila ditong kuryente pero meron silang solar na mga ilaw. Then yung water naman nila is parang Pang CR pang CR lang, hindi pwedeng pang inom at hindi pwedeng pang luto. Kaya kung pupunta kayo dito, magdala kayo ng sarili ninyong drinking water. Kaso meron sila binebenta rito na 1 liter na 40 pesos. Na mineral water pero 40 pesos. Medyo pricey siya. Ayan, tapos mahina yung signal. Pero parang may portion lang dito na medyo malakas ang signal ng Globe, Token Text at saka Smart. Ayun, ang medyo hindi na nare-rehabilitate tong campsite na to. Kaya't ang score na maibibigay namin sa Rainbow 89 ay 80%. Ito ay recommended pa rin namin sa mga campers na gustong mag-camp na chill lang. Hindi pwede yung raw campers dito dahil wala masyado gagawin. Wala masyadong activity. Upo lang, yun lang. At kakain, matutulog. Yung fog na to na nakikita natin sa ngayon, natatabunan niya yung mga puno, mga kabundukan na natatanaw, hindi na makita sa ngayon. Yan ang moral lesson natin ngayon sa campsite nito. Minsan na-appreciate natin yung kagandahan ng isang tao, ng isang bagay. Sa likod ng lahat ng ito ay marami ring hindi tayo nakikita na nagsasacrifice para makita lang siya. Yan. Maraming sitwasyon o kaya pangyayari na nasa likuran ng lahat na hindi natin alam. Ang nakikita lang natin yung nasa harapan. Yun ang moral lesson natin sa ngayon. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp! Woo! Sabi mo sa sa campsite. Hindi, nagre-recommend to si Jess. Ang masasabi ko dito sa campsite na to, simple lang. Sa paraang napakasimple. Masasabi ko.
Kasi yung masasabi ko. Sobrang simple. Parinig na guys. Sana maging mabuti ang kanyang kalusugan. Ang kanyang pagkatao ay maging patunay at haligi ng isang tahanan. Bagamat siya isang mapanuring tao, siya ay gagawin. Papanuri ka wala eh. Panuri. Kakaiba yung wish mo ah. Ikaw, nag-wish ka na? Oh. Ano wish mo? Ang wish ko yung magandang kalusugan ni Makoy. Si Rupang dumaranas. Tumaas na yung potassium ni Rufa. Ayun. Para happy na. Condiments.